So ito yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon ng motor, no? Ngayon 2024. Honda Winner X. Yes, 150. So meron tayo dito nga ginawang dalawang klase ng bracket. Isa ang HRB type, yung tinatawag namin HRB type. So ito yung mahaba at saka yung monorack type. So plated na to at saka CNC cut, guys. So yun yung trademark na logo natin. And try natin muna ikabit. Let's go! Ito, yung bracket na nasa right side naman natin, yung monorack design pero stay grab bar. Ibig sabihin mga ka-bracket, hindi mo na kailangan tanggalin yung stock grab bar kapag ikakabit ito. Yes, at makapal na yan, syempre. May Jaycom Leg sticker natin for our trademark at ayan siya. Okay, so yung ating ginamit dito na flat bar is wala nang to mga ka-bracket. Yes, so CNC cut na rin yan. Isa siyang buong plate na kinat natin ng machine para talagang matibay na. Okay, so kabit na natin yung una natin ikabit siguro yung monorack design natin. Pakita ko sa inyo paano ba magiging itsura niya dito sa bagong-bagong Honda Winner X. Tara, try natin. So sa pagkakabit ng mga ka-bracket, simple lang, as in easy steps as 1, 2, 3. So all you have to do is remove this, no? Yun lang talaga. Wala ka ng problema. At syempre, ito pa rin yung gagamitin natin na stock. Kasi mahaba pa rin naman yung sobra ng tornilyo Winner X. Ang requirement kasi namin dito mga ka-bracket, at least 5 threads pataas para matibay na matibay. So in this case, mahaba naman yung stock ni Winner X, kaya ito pa rin yung gagamitin natin. Total 6mm naman yung madadagdag natin dito. Okay, so pakita natin kung paano ikabit. Tara, kabit mo na. So ganito lang, yung bracket natin, ipapatong mo lang yan dito sa stock grab bar ng Winner X. Pakita mo agad yung pit. Ayan, di ba? Kita mo, saktong-sakto agad sa butas. After nyan, ikabit mo lang itong 4 na tornilyo. Nalimutan tayo sabihin kanina, no? So, pagkakabit kayo dito pala ng monorack, guys, yan, dito. May washer kayo lalagay dito. 2, tapos dito isa. Kasama na rin yun sa package. Yun lang natin na video kanina. Okay? So, yun lang. Thank you. Okay, ganyan lang. So, yan. So, ganyan lang siya kasimple mga ka-bracket. Okay? So, ayan, ganyan lang. So, after nyan, pakapitin mo muna sa thread. At syempre, kung familiar kayo sa mga previous videos namin, huwag ka muna maghihigpit agad ng tornilyo. So, pakapitin mo muna sa mga thread nyan, tsaka mo higpitan. Okay? So, nakabit na natin. Nahigpitan na natin. Siguro, it's time na tingnan natin yung lapat. Na, kung may sabit ba sa mga gilid-gilid. Okay? So, check natin yung right side. Ayan. So, nakikita nyo dito, mayroon siyang gap, no? So, ibig sabihin, hindi talaga nagkaroon ng contact point yung ating monorack design at saka yung stake grab bar. So, isa lang ibig sabihin yun. Hindi magagasgas yung inyong stock na grab bar. Yes, ganun siya kaganda. So, tingnan naman natin yung left side. So, left side siya pag nasa likod. So, right side siya pag nandito ka sa likod. So, tingnan natin. Ito. Ayan, o. Tingnan natin. Alright. So, hindi rin naman lapat. So, tingnan naman natin dito sa ilalim. Okay, check natin. Okay, wala naman. Then, dito naman sa dulong grab bar. Alright, positive tsaka dito. So, hindi naman siya nakalapat. Ayun, kita nyo ba? Hindi ko alam kung kita, no? Pero, hindi talaga siya nakalapat. Okay, so tingnan naman natin yung height niya. So, as you can see, guys, slightly lang siya na mataas dito sa stay grab bar. Ayan, diba? So, hindi siya nakatungong-tungo. Kasi ang tendency niya kapag nakatungo yung bracket mo, so ang mangyayari, yung top box na ilalagay mo is nakatungo rin. So, pag nangyari yon, magkakaroon to ng discomfort doon sa inyong back ride. Siyempre, yung box kasi na ilalagay mo is medyo nakatilt. So, yung kanto ng box, which is yung sasandalan ng inyong OBR, ay kakanto rin doon sa likod niya. Siyempre, magkakaroon siya ng discomfort, especially during the long run. Okay? So, yun lang. Try naman natin ngayon kung may sasara yung inyong upuan. So, tingnan natin. Ayun. So, narinig mo na yung clicking sound. So, yun yung indication na nagsara na yung upuan. So, nagsara na siya. Okay? Tingnan natin yung lapat. Uy, ayaw niya mag-focus mga bracket. Wait. Ayan. Ayan siya. So, tingnan natin dito sa gilid. Alright. Walang problema. So, hindi siya sumabit, no? Kita mo? So, kagandahan kasi dito sa Winner X, guys, no? Yung ilalim nung pillion seat niya, may sobra pa siyang spasyo. So, ibig sabihin, pwede talaga siya gawa ng stay grab bar. So, kahit na nilagyan natin siyang tornilyo, malaki pa rin yung spasyo sa ilalim.
So, hindi pa rin magkakaroon ng contact yung inyong upuan at saka yung bracket natin kahit na sakyan pa siya ng inyong OBR. Okay? Ayun, no? So, narinig mo yung click. Ganun lang kasimple. So, wala talagang walang force na mahirap buksan siya. So, try natin. Yun na agad, sarado na agad. Isa pa, buksan ulit natin. Yun. Ayun na. Napakasimpleng-simple lang. So, yan na. Yan na agad yung design natin for Honda Winner X, no? Stay grab bar. Hindi mo na kailangan tanggalin to. Ang kagandahan, tingnan natin yung kamay natin kung may papasok pa ba natin siya dito. Ayun, diba? So, kitang-kita nyo siya dyan. Magagamit mo pa rin yung inyong stock handlebar or stock grab bar during kayo ay magpa-park o kaya ikakapitan ninyong OBR. So, talagang pasok na pasok siya. Yun yung kagandahan sa bracket natin. Okay? Oo, pasok na pasok pa. So, yan na. Nakalagay na. Tingnan natin yung design. Diba? Level lang siya, no? Yan. Yun yung maganda sa kanya. Okay? So, yun. Napakaganda. Honda Winner X Monorock bracket. Gawa ni Jaycom bracket. Yan na. Let's go. Okay, so Winner X, nakabit na natin kanina yung Monorock design. So this time siguro pakita ko naman sa inyo yung HRB bracket natin kung paano kinakabit. Tara, let's go. Pagkakabit ng Winner X, no, na HRB bracket, simple lang naman din ito, napakadali lang. So, meron ka lang tatanggalin dito sa ilalim. Yan, yung dalawang tornilyo na yan. Papalitan natin yan ng mas mahaba. Ito yung ikakabit natin dyan, mga ka-bracket. Ito. Okay, so ito yung papalit naman natin sa kanya. So don't worry mga ka-bracket for the kalawang. So ito ay stainless na po. Yes, stainless na. Ayan, so nakabit na natin yung stem, no? Para dito sa Winner X natin. Ito. So syempre, luwag muna yan, no? Huwag mo agad sisikip. Okay, so ang next step natin, siguro tanggalin natin yung tornilyo dito sa footpeg. So actually, hindi mo kailangan siya tanggalin, no, mga bracket. Luwagan mo lang. Kasi ang dulo ng bracket natin is disuksok na. Ayan, susuksok mo lang yan. So, take note, no? Mga ka-bracket, pag isusuksok nyo na to sa footpeg, hanggang dito lang siya. So, kalahati lang. Hindi nyo siya isasagad. Okay? So, anyway, malalaman nyo naman kung okay na yung suksok mo kapag tumapat na siya dito sa butas na to. So, take note, ha? Ganun yung mangyayari yan. Baka kasi mamaya, sir, hindi tumodo yung ano natin, yung ating footpeg. Hindi natin na isaksak. So, titingnan mo lang kung sakto na yung butas na yun. Ito. Ayan. Ayan siya. Dito. Pag sumakto na yan, yun yung sakto niyan. So, no need na isaksak ng todo-todo dito. Okay? So, pag naluwagan nyo na to, syempre, ganun din ang sa kabila ang gagawin nyo. So, siguro, susuksok na natin. Ganun lang kasimple. Ayan, yung dulo niyan. Ganito lang kasimple yan. Kita nyo yan, yan. Yan. Suksok mo lang yan dyan. At yung sinasabi ko, isakto mo lang dito sa butas na to. Yan. Okay? So, ganun lang kasimple. Pag nasuksok mo na yan dyan, lagyan mo ng washer, isa sa likod, at saka isang nut. Ganun lang. Yes, yes, yes. So yan, tsaka mo medyo sikipan to. Okay? Number 6 Allen, ang kailangan mo dito, guys. Number 6 Allen. So, same procedure lang sa kabila. Ganun din. Try natin isuksok. So, yan. Nakabit na natin yung HRB bracket natin para sa Winner X. So, guys, meron tayong washer na ilalagay dito, no? Yan, sa kabila. Dito, sisingit mo na siya dyan. So kasi ang mangyayari, since nilagyan natin siya dito ng flat bar, so kailangan makompensate mo yung kabilang footpeg. So para hindi siya mapuwersa o magkaroon ng force. Kasi kalaunan, pag wala yung washer, baka mabali yung footpeg mo. Ganun yung mangyayari. During sa long run, or during sa vibration, or during sa daily use nyo. So 4 yung washer dito, guys, no, sa HRB. Ayun, no, kita nyo, may 4 na washer siya. Okay? Ayan. Para ma-compensate niya yung kapal nito. So ito yung sinasabi ko sa inyo, no. So ito yung original na Givi M5M plate, no, ni Givi. Pero ano lang siya, replica. Ito yung Motaro plate. Pero yung same na distansya ng mga butas, ito pa rin siya. So pag maglalagay kayo, ganito lang yan. Yan. So kung kayo ay using pa rin ng mga original na Givi box, so ito yung bagay sa inyo. Okay? Ayan, ganyan siya mangyayari. So, gamitin mo lang yung 2 tornilyo na to sa likod, tsaka 2 tornilyo na to sa ibabaw. Okay? So, pag nangyari yon, sir. Ito ang mangyayari yan. Tsaka ito. Ito ang gagamitin mong butas. Okay? So, ganun lang kasimple. Tingnan natin yung forma niya. Yan, di ba? Ganyan mangyayari yan. So, nakabit na rin natin yung HRB natin. Siyempre, hindi rin mawawala yung yugyugan test natin dito kung talagang matibay yung bracket na ginawa natin. So, tara, tingnan natin yugyugin. Sige, Danny, yugyugin mo na rin.
mga bracket, try natin tong plate na to. So sa mga gusto kasi ng J-Com plate, pwede rin siya. Optional din naman kasi yon. Pero itong HRB bracket natin, yan, pwede to. So pagkakabit niya, ganito lang yung kasimple. Yan. Yan. So ganyan lang yun, oh. So ito, dito, yan. Luluwagan mo muna yung bracket, syempre. So ito, dito siya. Yan, abot yan dyan. Ayun, no? Kita mo yan. Kahit papasok mo lang siya ng konti. Pasok mo. Ayun, ganyan. Saka ito, ganun din. Papasok mo lang din ng konti. Tapos, dito na yung pangalawa. Pag dalawa lang, kailangan mo. Okay na yan. Tingnan natin yung tsura. Ganda, no? Yan, ganyan maging itsura niya. Okay? So, yun lang. Siyempre, ito, wala pang pintura. Pipinturahan pa natin yan. Pa-powder coat pa natin. Okay? Thanks. On the winner! So, napili na design ni sir yung HRB natin. Bumili pa siya ng plate. Okay? So, ayan sir. Salamat. Bye-bye.